So medyo na-overwhelmed pa ako sa part na to since ito yung pinakaunang beses na magre-review ako ng isang naked sports bike. Napakaganda, napaka-good looking, napaka-bulky ng design ng motorcycle na to. So given na ito ay sports naked bike na gawa ni Benelli. From this view, nakikita natin mismo na yung kanyang digital instrument panel dito mismo sa gitna. Then also yung kanyang right side controls plus yung left side control. So brakes, okay, so yun nga mga dre, ito yung pinakaunang beses na magre-review ako ng isang naked sports bike. Pero take note, hindi pa ito 400cc, 180cc pa lang po ito. So take note, Benelli 180S from Benelli. Pero bago natin umpisahan, intro muna tayo. Yeah. So medyo na-overwhelmed pa ako sa part na to since ito yung pinakaunang beses na magre-review ako ng isang naked sports bike sa buong talambuhay ko sa pagko-content. So since nandito na tayo and hindi ko na palalampasin to, although ito is lower than 400cc pa naman ito, pero magiging good practice pa rin naman ito sa part ko as a content creator na rin. So napaka-isang pambirang experience. So thank you Benelli, thank you Motovida sa pagbigay sa akin ng isang experience, napakagandang experience ito para ma-review ko na part na to. So yun, so proceed na muna tayo. By the way, before natin libutin tong motor na to, isimulan muna natin sa pinaka-technical specs. So frequently, si Benelli 180S is meron displacement na 175.3cc, single cylinder 4-stroke, meron itong 4 na valvula, meron din itong bore and stroke na 64 by 54.5 mm. Then meron din itong compression ratio na 11:1. Ang fuel system nito is naka AFI na rin or electric fuel injected na rin. Single overhead cam na rin, then naka electric start lang po ito. Sad to say, wala po siyang kickstart since ito is one of the modern naked sports bike na rin nirelease ni Benelli. Then also ang cooling system nito is liquid cooled. So obvious naman kasi kung nakikita niyo mismo sa video na ito is meron na siyang radiator doon mismo sa harap. So ang transmission nito by the way is 6-speed chain. Clutch type nito is wet multi-plate. So meaning to say ito is naka-manual transmission na rin po ito. So sa manual transmission niya meron siyang 6-speed in overall dito mismo sa motorcycle na ito. So mamaya alamin natin kung paano gumagana yung kanyang manual transmission dito sa motorsiklo na ito. So idagdag ko lang din yung kanyang power na 13.3 kilowatt at 9,500 RPM. Then meron din itong max torque na 14 Newton meter at 7,000 RPM. So yun yung kabuuang technical specs ng motorsiklo na to. So hindi ko na i-discuss muna. Siguro later ko na i-discuss yung kanyang ground clearance tsaka yung kanyang dimension and weights. So sa ngayon, simulan na muna natin ikutin itong motorsiklo na to for the meantime. So yun. Okay, well then, let's start. Sige. Okay, so Benelli 180S. So given na, napaka-aggressive at napakaganda, napaka-good looking, napaka-bulky ng design ng motorsiklo na to. So given na ito ay sports naked bike na gawa ni Benelli. Then at the same time, nagpadagdag pa sa kanyang aggressive looks yung kanyang mismong headlight na naka-LED na rin, including na rin yung DRL, including na rin yung kanyang signal lights dito mismo sa gilid ng kanyang headlight. Ito siya. Ayan. Tapos itong DRL niya. Plus yung kanyang mismong headlight na naka-LED na rin. So, take note, wala po yung projector yan. Pure LED po lahat yan. And at the same time, napakaganda ng looks niya. Then, kung titingnan mo siya dito sa may bandang gilid, mapapansin niyo. Mukha siyang may pagkabubuyog talaga tingnan. At ang astig, grabe. Sobrang ganda. Okay. So,
Punta ulit tayo dito sa bandang harap. Medyo na-overwhelmed pa ako. Ayan. So kung mapapansin natin mabuti, na bukod sa kanyang good looking na headlight, punta tayo dito sa mismong baba. Obserbahan natin. Natin ang konti yung angle nito, pero usually i-highlight na rin natin yung kanyang napakalaking disc brake. So take note, itong unit na to is naka single disc brake na rin dito sa harap. Napakalaki, medyo wavy lang ang kanyang style ng kanyang disc brake dito sa harap. Then at the same time, kung hindi ako nagkakamali, ang gamit na rin nito is naka sports tire na rin, which is ang kabuang size ng kanyang gulong is nasa 100 by 80 by 17. So may kalakihan to kung tutuusin, which is fit na fit talaga siya para sa isang sports bike na katulad nito, and at the same time susustain pa nito yung paukulang balanse nung mismong motorcycle na to. Then another thing, punta tayo dito sa may kanyang gitna. Dito mismo sa unit nito is ang kanyang suspension is naka-inverted telescopic port na rin ito, which is typical na nakikita na natin madalas sa mga iba't ibang klase ng sports bike na nakikita natin ngayon sa market. Although, ganun din yung isa ko pang motor na Sigma 250, which is basically naka-inverted shock suspension na rin yon. Then halos lahat ng mga heavy duty na klase ng naked sports bike, sport touring is ginagamitan ng ganung klase ng suspension. Para mas maganda nga naman yung play nung actual na suspension nung bike na to, especially malaki at saka napaka-aggressive din yung itsura ng motorcycle na to. Dagdag mo pa rito, yung isa pa sa nagpaganda ng aesthetic and useful things dito sa motor na to is yung kanyang fender, which is naka-extended na siya below dito mismo sa part na to, na nagle-lessen din na makagkaroon ng dirt intake papunta dun mismo sa lalagyan ng engine, na good thing din na napakalaking bagay dito mismo sa motorsiklo na to. So bukod pa doon is meron din silang underbelly na engine cover na pwede rin makapagpa-cover dun mismo sa mismong makina niya para maiwasan din yung dirt intake sa may bandang parte naman ng makina ng motor na ito. So bukod pa rito, since ito'y liquid cooled na rin, makikita na natin yung kanyang napakalaking radiator sa harap, which is dito natin nilalagay yung coolant dito mismo sa part ng motor na ito para kasi alam naman na natin na kapag liquid cooled system is talagang literal na yun talaga ang pinaka highlight dito sa motor, and especially yun din mismo yung nakakatulong para mas mabilis na lumamig yung actual na motorsiklo na ito. From this view, makikita natin mismo na yung kanyang digital instrument panel dito mismo sa gitna, then also yung kanyang right side controls plus yung left side controls. So brakes, the usual thing, plus yung kanyang susian mismo is nandito na mismo sa kanyang gas tank. So technically napakalaki ng kanyang tangke dito rin mismo sa harap. Then napakaganda ng emphasizing thing ng kanyang design, especially yung kanyang air vents dito na nakakatulong sa air intake dito rin sa baba, plus itong tangke niya na very sharp and bulky design din dito mismo sa motor na ito. So isa to sa mga nakakapagbigay ng mga aggressive type of looks dito mismo sa Benelli 180S. Especially napakagandang tingnan nito, lalo na kapag nakagilid, kasi nagmumukha talaga siyang bubuyog. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual view nito. So ayun, so right side controls tayo. So definitely meron tayo ditong iba't ibang klase ng switches. So meron tayo ditong kill switch, hazard switch, electric, plus yung part is meron siya ditong high beam and low beam plus passing. Then dito naman is yung turning light switch, then also yung kanyang horns, plus yung susian niya dito sa harap. Ayun, so kanina na i-discuss ko na rin to. Then andito na rin yung tangke sa kanyang harapan, which is ito ang pinaka-tank sa pinaka-fuel capacity nito is meron to kabuuan na 10 liters in overall yung kanyang fuel tank capacity. So good to say, malaki ang kayang ikarga nito. Bukod doon, napakatipid pa nito sa gas since ito ay naka-electronic fuel injected na rin. So yun din ang kagandahan dito. Then other than that, meron itong very aggressive seat din dito sa may bandang
rider side din sa OBR din. Kaso ito medyo may kaliitan do. Pero ito kung tutuusin, kung gusto mo lang naman talaga ng pangpormahan na motor, pwede sa ito. Pero kung magsasakay ka rito ng OBR mo, or sabihin na lang natin na meron kayong mga long ride, hindi ko advisable na gamitin tong motor na to. Pwede siguro pag solo ride lang, yon, pamporma, mas mainam, mas maganda to. Kasi pang sports look and aggressive type of looking itong bike na to, and at the same time hindi siya advisable talaga for OBR. So ako na nagsasabi, pwede siguro mag maxi scoot ka. Pero definitely ang ganda nito kasi sobrang forma niya. Sensya na, medyo may glimpse kasi nag-iba ako ng camera ngayon eh. Sobrang forma ng motorsiklo na to kung tutuusin, kung oobserbahan mo tong mabuti. And at the same time, nakapagpaganda pa rito yung kanyang engine cover dito sa gilid na naka-fairing. So yan yung kanyang engine guard. Ayan. Then also, isa pa yan sa mga nagpapadagdag sa aesthetic ng motor na ito eh. Then take note, meron pa pala ako isa pang nakita dito. Ayan. So naka 3 spark plug na rin pala ito. Naka 3 spark plugs na rin pala ito. So which is, expect na natin na malakas ang power na kayang ibigay nitong motorsiklo na to kapag once na ginamit na natin to for a specific riding, especially kung malayuan man o hindi. So advisable ko to for long ride kapag halimbawa na ikaw lang naman mag-isa, pero pwede naman ikaw, nasa inyo naman yan, kanya-kanya naman tayo ng different perspective sa motor eh. Pero sa akin kasi, although pwede ko rin naman gamitin to for OBR, pero yun nga lang, medyo masakit nga lang talaga sa balakang to pagdating sa pag may angkas, pagdating dun sa mismong angkas. So ayan o, meron pa silang tag dito sa kanyang engine, which is yung Motore Alte Prestazione. So Binelli, came from Italy pa na ito. So ayun. Then at the same time yung kanyang foot brakes, so madali lang naman ito tapakan, nakikita ko, napakalambot. Plus punta tayo dito sa kanyang kabilang side. Ito na rin kanina na ito ay naka 3 spark plugs na rin. So expect na natin na may malakas at may matinding power to na kaya ibigay while riding. So syempre sports kasi. Then at the same time, andito yung kanyang shifter. So very sports and good looking din ito at nababagay rin mismo sa actual na motor. Then at paano nga ba ang shifting nito since ito ay naka 6-speed transmission na. So 1 down, 5 up ang kanyang sikwat dito sa kanyang shifter mismo pag ikaw mismo ay nakasakay na dito sa motor na to. Then also, katulad din ng mga typical na manual, ganun din halos yung style of shifting na pwedeng gawin dito sa motorsiklo na to kung tutuusin. Then also, okay, so tingnan natin ang kanyang seat compartment. Ma'am, pero makususi nito check natin. So yun, tama ba? O dito to. Meanwhile, So nabuksan na natin yung kanyang battery storage dito, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Hindi. Tingnan natin muna. Wait lang. Ayan, so dito pala yung kanyang battery storage. So kung napapansin nyo, wala siyang available na compartment. So since given na ito is sports naked or naked sports, wala talaga tayong maasahang compartment nito. So yun, nakabukas na pala to eh, kaya pala hindi na kinabahan din si ma'am. So ayun, punta tayo dito. Ayan, sara lang natin ang bagya. So dito naman sa kanyang bandang likuran is, kung napapansin nyo mabuti na yung kanyang suspension is naka ProLink monoshock suspension na po ito sa likod. So goods for naked sports bike na rin ito kung tutuusin. Then meron siyang dalawang baso dito sa likod. So I think mamaya mapupuntahan natin yan dito we discuss with. Then eto, so medyo may kaliitan nga lang ang kanyang sprocket since kahit na ito ay 180cc. So given na rin naman na, pero I think it can give a kahit pa paano yung sprocket na to po pwede. Kung gusto niyo po pwede niyo rin naman palitan, pero sa akin goods ka rin naman na ito. Medyo may kalakihan ng dingkat talaga yung sprocket niya since ito is a naked sports type na rin ng motorsiklo kung to. Punta tayo sa kanyang tires. So basically ang kanyang tires is naka sports type na rin na tires, and also naka cordial na rin ito na brand. So kung hindi ako nagkakamali,
Ang sizing naman ng tires nito is, to be exact, na 130 by 70 by 17 dito naman sa likuran. Then also, kagaya ng sinabi ko, naka sports tire na rin ito. Plus, punta tayo dun sa may bandang kabila. Kung papansinin natin dito mabuti is, naka sporty look na rin yung kanyang stock na exhaust. Pero kung kayo bahala, pwede nyo naman papalitan ng aftermarket na medyo mas maingay para mas mukha nga naman maangas. Pero sa akin kasi maangas na itong ganitong itsura eh. Then also, kung papansinin natin mabuti, ito mismong brake calipers nya. So I think naka dual piston na rin ito compared dun sa iba pang units na nakikita ko. Then naka disc brake na rin po ito dito sa may likuran. So take note of this, meron siyang dalawang tire hugger dito mismo sa may bandang gitna. Then also dito rin mismo sa may bandang likod, meron din siyang tire hugger din dito to lessen the actual dirt na pumatalsik din mismo sa likod. Then at the same time dito mismo sa may bandang baba nung kanyang fender sa likod. So bukod pa dyan, dumagdag pa rito yung sharp and pointy edges na meron din dito mismo sa likuran ng motor na ito, which is nag-emphasize talaga to sa very sport and aggressive looks ng motorsiklo na ito. Sama mo pa ng green and gray or silver na lining dito mismo sa likod. Then saan mo na rin, tingnan mo na rin masyado yung medyo may kaliitan niyang LED light dito mismo sa tail light niya. Plus etong dalawang signal lights niya na to naka LED na rin. So napakaganda, very sporty, very aggressive at napaka angas ng looks nito. Sama mo pa na napakagandang fender dito na nilalagyan din dito mismo ng plate number. Then also yung kanyang tail, yung plate light or yung plate na yung ilaw para sa plate number nito kung tutuusin. Okay, so I think dito rin mismo, tingin ko nakalimutan ko, ang ganda rin ng kanyang swing arm eh. So hindi ko pa masyado nalalaman yung iba pang details sa motor na to, but basically na-intriga talaga kung para saan to eh. So ayun, so I think try natin seat height test tong motor na to. Well, sana hindi ako bumagsak kasi medyo may kataasan to kung tutuusin. Pero sige, try natin gawin yung typical na ginagawa natin dito mismo sa ibang motorsiklo, since ito yung unang beses kong makapag-review ng naked sports bike. Tingnan mo, mukhang bubuyog, ang ganda. Ayan, so yan. Seat height test na natin. Kataasan to, Madre. Mahirapan ako ipapasok ko yung pako sa kanila. So ayun nga muna mga dre, no? So dito mismo sa part na to is medyo may hinto muna tayo ng konti since na naputol itong video habang sinushoot ko ito. Dahil nga gawa nga na nalobat niya yung phone or yung camera na ginagamit ko dito mismo sa pag-shoot nung mismong review and walkthrough na to dito mismo sa motor na to. So yun, pagpasensyaan nyo na, pero later on i-explain ko sa inyo kahit dito mismo sa workstation na to kung ano naging experience ko dito mismo sa motor na to. Isa yun nga ng mga dre. So sa pagkakataong to, i-explain ko sa inyo ngayon dito kahit nasa workstation tayo kung kamusta yung Benelli 180S na motorsiklo kapag sinakyan. So definitely kung napapansin nyo naman dito mismo dun sa kaninang image tsaka sa video na yun na medyo nakapatong isa kong paa na dun mismo sa motorsiklo na yun. Kasi nga medyo natatakot din kasi ako tayo nang gamit yung dalawang paa ko kasi although I know the first place na tiptoe ako dun sa motorsiklo na yun, pero iniingatan ko kasi na hindi siya matumba since naka-display nga nila yung motorsiklo na yun. And also may kataasan din kasi yung naked sports bike na yun na nire-review ko siya. So hindi ko itatanggi maganda, sports looking look, then at the same time sabihin na natin na medyo upright yung position ko, pero tingin ko pag din kung may pagkakataon na may drive ko yung motor is medyo mananakit lang din siguro yung likod ko ng konti. Hindi naman totally bahagya, pero siguro lang, mild lang. Kasi gawa nga ng sports naked din, sports looking din. Kasi medyo may pagka-aggressive din yung pagtayo ko doon mismo or yung pag-upo ko doon mismo sa motor sa siklo na yun. Pero indefinite thing, sobrang forma, sobrang ganda.
Then, pasok na pasok siya kung ikaw mismo is nagangad ka na isang naked sports bike. Pasok na pasok siya. Okay, so, hindi ko pala may lalatag sa inyo yung price since na naputol nga yung actual na video doon mismo sa part na yon. Pero, sige, itry natin mismo dito sa actual video na to na sabihin yung mismong price nung or yung actual SRP ni Benelli 180S para at least ma-aware tayo kung ano nga ba, magkano nga ba yung pwede nating ma-avail dito mismo sa motor na to. So, or kung magkano ba yung price na po pwede nating i-avail dito mismo sa motorsiklo na to. Just to be include, pati na rin yung kanyang actual na monthly amortization, including na rin yung down payment. So, yun. Okay, so Benelli 180S approximately ang presyo niya is nasa 119,000. Kanyang SRP or yung kanyang market price. So, kung kukunin mo siya ng installment, down payment is, to be exact, 40,000. So, tulad nun lagi ko sinasabi sa inyo, sa pagdating kay Motovida is meron tayong 6 types ng mode of payment. So, the usual thing, meron tayong tinatawag na 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, and 36 months. So, sa part naman ng 6 months, since nga 40k ang down payment, 16,180 ang monthly amortization mo sa 6 months. Sa 12 months naman is 12,000. Sa 12 months naman is, hindi ako nagkakamali, 8,867. Then, sa 18 months naman is 6,430. Then, sa 24 months is 5,221. Sa 30 months naman is 4,480. Then, sa 36 months naman is 3,999. So, the usual, very affordable siya. Pero, hindi nga lang ganun ka mura yung down payment niya. Pero, sa palagay ko kasi, sa part na yun is medyo makatarungan naman yung kanyang price. Although, napakamura na nga lang SRP or yung market price nito kung totoo. Since na ito yung naked bike and also kayang-kaya na rin may pagsabayan sa mga top brands ngayon sa na nag-exist ngayon sa market, especially yung mga iba pang nag-exist na naked bikes na within the market. So I think it is much more affordable dito rin na rin sa price na to, lalo na si Benelli is isa na rin sa mga nakikilalang brands ngayon sa motorcycle industry. And yun, so grabe, wala akong masabi sa motor na to kasi first time ko talaga makapag-review ng naked bike, pero sa chance na to talaga nag-epic fail pa. So ayun, hanggang dito na muna tayo mga dre. So stay tuned, mga nyo, tapos na yung Gripen 180, hindi na tayo magkakaroon ng special episode. So ayun, maraming salamat. Yun, yun.